Hello mga tita! Hello mga pamis! Welcome to Tita Talks, ang podcast ng mga tita. So, graduation season. Happy graduation. Happy muna graduation sa ating mga... graduate. Meron akong gagraduate ng grade 12, so Ako incoming din! college. Wow, congratulations. Tsaka nakakailang speech na ako sa graduation. Ah, High school po yun, tsaka college siya. okay. Hindi elementary. Very Joke lang. Very good. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay because graduation, pag-uusapan natin kung saan kami nag-college, bakit ito ang aming kinuhang course, at marami pang iba. Paano tayo napadpad sa kung anong ginagawa natin ngayon? Yan, diba? correct. In connection to our college work. Kung may connection man. Exactly, Okay, diba? yan yung lagi eh. Kasi Kasi- sasabihin ng mga, anong kukunin kong course, Yung ma? mga pamis, diba? Yan ang mga Yes. questions Oo. ngayon. Pero mag-start muna tayo, nung panahon natin, did we even consult our parents about anong course ang iti-take natin? Ikaw ba? Kasi sa amin, family business ang optical. Magno, optical. Oh, yeah. Diba? Ay, sa'yo na Oo. pala yun. But Thank you naman yung ng dito discount. sa Metro Manila, that's my Okay. uncle and my cousins. Oh. But my dad is also an optometrist. So may Magno Optical Okay. kami sa Nueva Ecija. Okay. So yung condition, parang okay, mag-optometrist ka, diba? Ako nun pangarap ko maging concert pianist. Mhm. Tapos pumasa ako ng UP. Wala namang optometry sa UP sa sentro yun then no choice. So parang na-determine yung course mo because of the university that you applied. Yes. And then dahil yung tatay ko, yung lola ko kasi was a pianist. Sabi niya, walang pera sa arts. So kaya ako napunta sa business course, economics. Yeah. So ako naman, even high school, gusto ko na sa IT, not IT kasi wala pang IT noon, computer science, or anything na may programming or anything na may computer. So high school pa lang ako, ang gusto kong pag meron akong i-request sa parents kong extra because that's an extra tuition. Gusto kong mag-enroll sa mga parang computer center na hindi pa known ang mga STI noon or AMA, meron ng mga maliliit niyan. So doon tayo until sabi ko sa college ko gusto kong mag-computer science or computer engineering. So I applied sa LaSalle and I applied sa UST, also UP. Kaso in terms of distance, pinakamalapit sa amin from Bulacan ang UST. Kaso ang aking course doon is ang computer science is a major. Parallel siya ng actual science under BS Mathematics. So BS Math graduate ako. Oh, wow. Major. May major tayo in In? computer science. Oh, wow. So, medyo Kaya siya magaling merong... sa programming. And then, meron talagang nearness of what you are doing now. Yes. As in malapit, diba? Ako, I took up AB Legal Management at the University of Santo Tomas. Go, Ste. Tayong dalawa. Pareho kaming UST. And ito, walang nag-influence sa akin because I wanted to be a lawyer. So, AB Legal Management is a pre-law course. All of my classmates are now lawyers. Attorney Bukong, ating corporate secretary for Cadena. So, lahat sila ngayon abogado na. Nag-asawa ka na maaga, no? Hindi ako nag-asawa na maaga. Wala akong pera pang law school. That is the sad truth. Actually, bibigyan ko pa kayo ng isang sad truth. No? I was a scholar in UST. St. Martin de Porres Scholar is a scholarship for the poor but deserving students. Nice. My tuition was free. My books were not free. Mm. So dahil wala akong pambiling libro at ni wala akong pampa-photocopy ng libro, I would write down, hiram ako ng book sa kaklase ko. Susulat ko siya, word for word, sa notebook ko. Swerte ko, pagdating ng exam, exempted ako dahil kabisado ko yung libro. Dahil kinopya mo. Yes. So I think dun palang nakita na yung resilience ko and yung persistence ko talaga. I had to be better than most because I was in my heart and in my mind, mahirap kami. Kailangan kong magpursige. Yun lang. Good attribute yun. Yeah. It's a good foundation also for the life that you will. Yeah. Imagine Importante yung yun yung consistency and yung grit Yes. to be able to do what you want to do with the resources that you have. Diba? Kasi marami naman dyan well-off. Pero dahil they don't value hard work, hindi nila alam paano to pagka meron crunch time na may challenges and trials. So doon na nasusubukan yung tibay ng dibdib Correct. at puso, di ba? Oo. So actually may mga experiences pa ako, no? Isa na lang. Mas mahal tuition yun nun sa UST di ba? Hindi, ang mura Compared sa lang. UP, Yes. Mas mahal ba? Ay, oo, mas mahal Sa UP naman. kasi nung time ko parang mga 300 pesos per unit So that's cheap. Diba? Mura yung Para inyo, sa pero UST, yung UST, mas mura naman siya dati compared to the others, yung LaSalle and Ateneo, of course. So dati pa, ang ginagawa ko dahil wala rin akong pamasahe papuntang school, wala pang konduktor nun sa jeep, di ba? Nag-conductor ka? Hindi. Akala ko nag-part-time job ka ng conductor. Sana ginawa ko yun. No? Pero ang Pwede. ginawa ko, tumatalon ako ng jeep dahil wala akong pambayad. Wow, acrobat. Gusto ko kasing pumasok sa school. Dahil hindi ka naman hahabulin ng jeep. Kasi wala pa namang konduktor noon. Ang tingnan nyo kung kompleto pa ba yung pa ako. Kompleto naman, di ba? Kompleto naman. So, ibig sabihin, na-surpass ko yun. Na-surpass ko yun. And hindi ako nahihiyang sabihin yun dahil Oo
naman. Though we do not encourage our families tumalon ng jeep. Wag, ay, diba? hindi na sila makakatalon ngayon. Mga pamis, wag niyo yun gagawin. Kung kailangan niyo ng pamasahe, bibigyan ko na lang kayo. Wow, ganun na siya, di ba? Oo. Kita nyo. Alright, pero sa ginawa natin, sa mga careers natin, how, siya, close or How not connected. close yung Well, ating actually, naging course. similarly, naisip ko rin yun mag-law school eh. Pero kasi nung na-meet ko si Dan, so una, nag-masters ako ng economics kasi I was the president of the student council. Mhm. Tapos graduating na ako noon, so I have to enroll again. Kaya dumiretso ako from undergrad, nag-masters ako ng economics. And then I did my PhD. Dahil gusto ko nga mag-law school, yung PhD ko is in law and public policy. Kaya lang dahil nung na-meet ko si Dan, malaki age gap namin eh. Ang mga estudyante niya sa law school, mga ka-age ko na eh. So medyo awkward to go to apply sa UP Law and so hindi na natuloy, hindi na ako naging lawyer. But it's the same, the whole economics So, field now and public policy. Obviously naman, no, sa akin, sabi nga ni Tita Gail, masyadong malapit siya sa ginagawa ko. After graduation, wala akong ibang naging career kundi IT, iba't iba lang siyang verticals from banks to real estate to retail, tapos ngayon nasa good governance. And nandun pa din yung heart ko talaga to be able to use technology for good. Yun yung Yes. technology for good. Yan yung ginagawa natin. Sa'yo, medyo malapit naman siya. Medyo malapit And din. may mga community building ka na Yes. ginagawa. Yeah, so malapit din naman. Ang frustration ko lang, hindi ako nakapag-law, but my children, they said they want to be lawyers. So masaya na ako doon. Wala akong influence doon ha. Sabi ko nga sa kanila, hindi nyo kailangan gawin yon kung ayaw nyo. Yeah, which prompts me to the question. Kung dati, tinatanong ba natin yung mga magulang natin about our course? Ngayon ba, tinatanong ba tayo? Or tinanong mo ba in the first place yung parents mo noon? Or ako, in my case, hindi naman ako nagtanong. It's more of preference ko na siya to begin with, high school pa lang. Pero itong mga naging adult, mga children ko, especially the adult ones, they asked me. So, surprisingly, ano kaya pwede kong maging course? Sabi ko, kung ano gusto mo. Wala silang preference. Ako yung nag-decide. Sige, bagay sa'yo ito. O, ikaw mag-accounting ka, ikaw mag-ganito ka. So, they did that. And fortunately, and we're blessed that their talents or the skills that they harness from the universities na apply naman nila sa company right now. They're heading the operations, one is heading the finance. Ako kasi, gusto ko yung course ko. Tapos yung field of work na gusto ko talaga is yung sa development area. But then, I think naka-influence yon in advising my kids. Kasi naisip ko, in the development work, parang unlimited yung problema eh. You will really never solve the problem of poverty. Tapos parang ang hirap, nakakapagod. So ang advice ko sa mga kids ko, go to the hard sciences. But then yung panganay ko, nag-economics. But the second one is going to be in the molecular biotech course sa UP. So hard science siya. Kasi inisip ko, di ba mas fulfilling kapag naka-invento ka ng panggamot sa sakit? Diba? Or nakasave ka ng buhay as a Ibang impact doctor. yun eh. As opposed to addressing poverty, parang kailan natin masasolve ang poverty? At ang daming elements doon. Kailan Diba? May natin moral issue ma-eradicate doon. ang corruption? Yes. Parang lifetime. Mas mahirap yun. Yes, oo. yes. So It yun goes ang advice ko beyond sa what kanila. you can learn from the university. Exactly. Yes. So, ito, dahil lahat na tayo, napansin natin, lahat tayo naka-sleeveless. Diba? Parang gimmick night. Curious ako, gumimik ba kayo nung college? Siya mo daw nasasagot. Ako, oh my God, sobra akong gimmickera. As in, everyday, iinom kami. UST, di ba? Alam mo yung Asturias Street? Yes. May tapsi doon. Yung tapsihan doon, iinom kami doon. At nagbibilyar din ako during my free time naman. Ikaw? Parang napaka-GND ng college. Nung college ko, member ako ng concert chorus. So pagka Friday, may harang, may performances kami, may concert. So Friday, Saturday, Sunday yan. Or nung student council naman ako, challenge kasi sa akin yun eh. Kasi madalas pagka-aktivista ka, nahihirapan ka sa academic kasi absent ka ng absent, diba? Sa akin, yung challenge ko sa sarili ko, you have to be a student activist. You have to be a student leader at the same time, excel in your academic. Correct. So, talagang mega aral ako. So, pag gumigimik ako siguro, end of semester, or sem break, ganun ka-nerd, diba? Parang, Ako, curious ako kay Tita Ann. Or nasa nerd side din ako. Aside from my business with different orgs sa school, ang dami kong orgs nun kung saan-saan, pati mga things na hindi naman related sa course ko or sa skill ko, pinasukan ko lahat. I was so engaged with various clubs and orgs sa UST. And then, after nun, ang nangyari na maagang naging mommy, and kaya walang gimmick, hindi na umabot dyan sa mga fun times na yan. Kaya yung gimmick ko, postgraduate. Nag-doctorate ako sa gimmick pagkatapos kasi actually ako din, nung pagkatapos ko ng masteral, at saka ako gumigimik,
Diba? I think ganun no? Pag hindi mo siya naranasan earlier years, ang gagawin mo naman, pag Babawi. nandun ka na, Parang perfect ng buhay mo, ganun. Masyado. Kailangan mo gumimik. kailangan mo maranasan kahit na late na. So, yung mga kasama mo, kayo ngayon, gimmick ka ng gimmick, Oo, puyat ka, tapos papasok ka sa office, may konting, medyo, yeah, pero anong time na yon? Anong mga usong gimmick ka no? Nung nag-start kayo in your So, career? ako, in my career? Oo, yung nag-start na tayo mag-work, wag naman nung college. Okay, ako, uso naman talaga ang mga Mars, faces, diba? Oh. Tawag natin doon noon, disco. Ngayon, mga pamis, ito ay clubbing. Talaga? Clubbing Parang na tawag. clubbing na yung naabutan ko. Hindi, joke lang. Clubbing na naabutan mo? Disco pa Parang yata. may mga no? rave. Or bar? ganun eh, Bar? diba? Clubbing? Oo. Rave. Ano na pala yun? Late Sabi niya 2000. Mars, di ba? And Parang hindi ko naabutan. Hindi mo, Kalesa, or- ikaw naabutan mo ang Mars faces? oo, naabutan Oo. ko yun. Pero hindi ako nag-gimmick talaga. Ang mga after na I'm already in the corporate scenario, yung mga strums sa Jupiter, yan. Oh, which by the way, di ba, nagsara na sila, mag-open ulit eh. After Saan? many years. Saan? I saw this one article sa Ayala, I think. So, probably Gimmick tayo. mag-podcast Oo, tayo sige, doon. sige. Anong Ayala? Saan Ayala? Diyan sa may tapat ng Makati, Shangri-La. I'm not sure. Oh. Akala ko You can look- gimmick tayo, babawi tayo sa Babaw, lost hindi. childhood Kailangan natin. naman natin bumawi. And then, pag isipin natin, anong difference? Iba na yung crowd, for sure. No? Oo, tugs-tugs na. Napaperimenopause ako, iniisip ko kung ano yung pangalan sa gimmickan sa Manila. Adriatico. Oo, ano yung tawag sa street na yun? Malate. Sa Malate, Oo, Malate. talaga nakalimutan ko yung Malate. Okay. Kasi naalala ko doon, di ba maraming, ano yun, clubs yun, dikit-dikit, Oo, diba? dikit-dikit, O, doon yeah. kami gumigimik. Havana, Savannah, Oo, what do you Nung call college, Havana. nung after college na yan. Oh, masteral na. Masteral Oo. na. Okay. Responsible students, di ba? Yeah. Magtatapos muna ng pag-aaral bago gumimik. Nung college kayo, tanungin ko, anong klaseng student tayo? Are you yung sobrang prepared? Are you bookish? Do you really memorize? Ako yung Do you ano, pay attention sa lecture? nananalangin na sana bumagyo para hindi matuloy yung exam kasi nag-rally ako the day before. But hindi, wala akong binagsak na subject sa UP, pasado lahat. And then may isang semester na, dahil sanay ako sa sobrang daming extracurricular, may isang sem na wala akong extracurricular kasi hindi ako sumama sa European tour ng concert chorus. Tapos wala pa ako sa student council. Pero dahil sanay ako sa dami ng ginagawa, 7 a.m. nasa library na ako kasi wala akong ginagawa. Tapos ako yung nagko-close ng library. Wow. Yung mga grades ko nun puro 1 point something. Oh, wow. Tapos parang sabi ko, hindi ako masaya dito. So, the it next means sem, na prepper ka, di ba? Ako kasi Yeah. crammer ako eh. It doesn't Hindi. work with me na nagpe-prepare ako ng matagal. Yung exam ko, kung bukas yung exam, mamayang umaga, titingin ako ng mga Ay, reviewer hindi. ng classmates ko. Tapos, dahil sort of may photographic memory ako, maaalala ko, oh, ganyan, tapos yun, close to perfect pa rin yung exams. ayokong nagpapanik. 1 week before, nagre-ready na ako. Pero may mga taong nagtatribe, no, sa panic. Ano ko eh, ngayon, sa mga speeches, hindi ako nagpe-prepare ng mga speech, parang game lang. Pero nung college, nung isang araw, naglilinis ako, nakita ko yung organizer ko. Na-realize ko everyday, hourly yung schedule ko. Tapos Wow. naka-color code yun. Wow. Kung academic ba to, blue, Oh. extracurricular, Wow. yellow, ganyan kalala. Super organized. But now, I'm normal now. Ako naman, dahil scholar ako, gitna pa rin. Because I had to study, dahil I have to keep up my scholarship average. And then, but I'm also like the team captain of the volleyball team of AB Women's Volleyball Team. I'm also a student council leader. And then, syempre, maraming gimmick, di ba? And then, syempre, medyo kagandahan pa tayo nun. Marami tayong boys. So, ganyan. So, So, busy sa boys. na-balance ko siya talaga lahat. I'm proud to say na na-balance ko siya lahat. Actually ngayon, as a professor, I actually don't check attendance sa classroom. Pumasok kayo kung gusto niyo pumasok, kung ayaw niyo pumasok. So, Huwag kayo results-based. pumasok. Yes. I love that. It's your choice. At saka dapat yung mga classes mo, demand-driven, di ba? Pumapasok yung mga estudyante kasi gusto nilang matuto, hindi dahil Kailangan require nilang, mo oo, silang oo, mag-attend. Pero two schools of thought dyan, ano, yung you mandate discipline in terms of attendance versus the productivity. So, yung striking the balance between the Yeah. two. Well, feeling ko kasi yung college is a transition na maging adult sila. Oo. So they have to be responsible to make a decision kung ito bang klase na to importante sa akin among all the things that I want to do. So para kung gusto niyo mag-rally, o then go ahead, mag-rally kayo, huwag kayong pumasok. Ganun. Kasi I think yung, while academic is important, all the other extracurricular activities also shape Yes. the person. I agree. So ini-encourage ko yung mga estudyante ko na Yeah. extracurricular kayo. I think yun yung varied culture Yeah. amongst universities. Sa university naman sa amin, it's the very discipline. strict, no? So, kaya makikita mo rin, when I'm employing students or graduates of different universities, alam mo, galing tong Ateneo. You can see the personality. Galing tong UP. Talaga? Yeah, galing Anong tong PUP. differences? Anong differences? And wait lang I should tell, this is important. Ako, alam mo, I really love and I really do respect students who graduated from PUP.
yung grit iba. Mm-mm. Yung disiplina to really make it Mm-mm. to the position to aim for higher, Mm-mm. to learn, iba yung klase. Nabasa ko yan. Ann. So, Beyond totoo yung pala. mga top 5 Yeah, universities yeah, natin, yeah. I would really, ako, lalo na for startups, Ah, I'm not saying pag nagtitipid ka, you go for it. As sa akin, it's more of the quality that they can give you as a result of from their attitude towards work. Yeah. I heard that too. Nakita ko yung ganung Nabasa ko, sabi ko, oh, nice, PUP. And then it means that ang PUP ay may ini-instill na values of discipline. Curious ako doon. Ako. And kaya shout out tayo sa mga PUP graduates and PUP students. Keep it up. Mga I pamis. think sa attitude din. Minsan nasobrahan ng attitude ng mga taga-UP, Ateneo, and Lasal, no? Dahil, Entitlement ba ang tawag sa attitude na yun? O ano? Or Pwede. because Or- hindi lang talaga na experience yung hard work like other students. Yeah, pero kasi may hard work din naman sa mga schools na to. Baka confidence, nasobrahan ng confidence. Kasi nakita ko rin yun when sa NGOs naman na niraran ko. Kaya ganun din. Pagka UP graduate, minsan, yung confidence is sosobrahan, ganun. Ako, PUP grit, UST humility. Mm-mm. Iba yung na-instill na humility. Kahit na alam mo, bright na bright yung student na yun. Bright na bright, humble lang. Hindi, siguro baka nga less confident. Baka we can mistake that humility for the less confident attitude, outlook nila. No? But yeah, mas confident probably the other universities. Pero bakit naman magiging gauge of confidence ang school? Alam mo, kasi for example sa UP, nang estudyante kami, talagang sinasabi ng teachers minsan, parang, wag mo nang, ito yung focus mo as a UP graduate. You think of yourself as a manager. Kasi yung mga ganitong things na to, gagawin na yan ng graduate ng other universities for you. Sinasabi talaga yan sa classroom. May ganong thinking. So you're molded to think like a leader, to think like this and that. Pero paglabas mo kasi, back to zero ka. You still have to prove yourself. Hindi lang dahil taga-UP ka, or taga-Ateneo ka, or taga-Lasal ka. Minsan na sobrahan ng confidence. But of course, the silent danger there is the division among, friends, relatives. Minsan, may kulay pa rin kahit saan. May politics, may kulay. Pagdating sa where you graduated, may kulay pa din. Kung blue, green, maroon. Matindi kasi yung away dyan sa basketball. Oo, sa basketball yan. Diyan nagsimula yan. Nanonood ba kayo ng UAAP? Yes, of course. Required na. Oo. Uy, nung Uy, college naka-five tayo, feet kami. 3 feet tayo, 3 feet lang tayo. 5. Mas matanda ako sa'yo ng 1 year, so naabutan ko 3 feet. Baka 5 feet yung naabutan mo. Val David and others. Ghosted. Nung Ghosted. time namin, nasa bottom ang UP at saka NU. Kasi Palagi, hindi pa sila masyadong private matagal na noon. nasa bottom ang Oo. UP. Okay. Kaya pinapanood namin doon Ateneo game kasi mga cute yung players nila, Okay. cute yung mga tao nila, gano'n. So, attend lang kayo ng UP game kasi required kayo sa PE, diba? Tapos mag-aabang kayo ng Ateneo game, ganyan. Pero ngayon, nakabawi na ang UP, Yes, diba? nakabawi na. Congratulations. Kasi marami nang na-import. Pwede nang pumasok sa UP ng walang ukat Mm. pag varsity. Oh, I didn't May know that. varsity Uy, track ako na. din. Dati Hindi kasi, ko alam yan. a long time ago, even if you're varsity, kailangan mo na pumasa Exam. ng ukat. Correct. diba? So ngayon may varsity track na. That's Oh. new information. Ako to yan, me. oo. Kasi yung naging priority na. Bago sa akin yan. Physical intelligence, di ba? Body Wow. intelligence. Sa multiple intelligence theory. Emotional I don't know. intelligence, ano pa ba yung mga... So marami palang iba't ibang intelligence. intelligence. Sa isang school of thought. But, Oh, yeah. yeah. Okay. Yun. So, nag-college tayo, di ba? And then, I'm curious ha. What was your first job, Tita Shelo? First job ko was an executive director ng National Movement of Young Legislators. Pero kasi Sa graduate ka politics na ng agad. PhD. No, I was graduate ng undergrad. As Oh. executive director kasi, So- I was the chair of the student council. Oh. Tapos that is an organization of young legislators. So Ganyan leadership. kaagad. Oo. Ikaw, Tita Ann. Naka-stress. Ako, First job mo. junior systems analyst at Citibank. Oh, Oh, yeah. ang taray. Sa Shal. Ako, hindi ko to first job, pero ito yung job na nagtagal talaga ako. I started out as a call center agent in 2002. Bigyan mo naman kami ng call center accent dyan. I'm shy. Charot. Tapos noon, I rose my way up to country director of a company. Dynaquest, kami nila Randy. So yun yung path ko, 25 years as a call Wow. girl. As a call girl. Call Call center. agent, rising my way up to a Mas maganda ngayong call country, girl. di ba? Parang Parang, call Social. girl. Yeah. So, I'm a call girl. thank you for calling You Citibank. call How me may I help baby. you? Call Ay, girl. ulit. Thank you for calling Citibank. My name is Gail. How may I help you? Ayan. Ako ang alam ko lang, hey Siri. Okay. So aside from all of this, no, I think ang gusto natin ma-impart sa mga tita natin ngayon and mga pamis yung direction, Mm-mm. your course towards their career. And I think nowadays,
hindi na talaga necessary na yung course mo would be your career after. Yes. Yeah, nasaan talaga yan eh. Depende talaga kung where your passion is. Yes. Sometimes kasi during college at you're 17, di ba? 16, 17 yan at that time. Teenager ka pa doon. Hindi mo pa talaga alam ano yung passion mo eh. And Yes. more and more people right now are pursuing careers na nandun yung heart nila, not Yes. just the mind. Naalala ko lang, and I think important to sa mga naghahanap ng trabaho ngayon, no? Kasi nung simula nung nag-work ako, gusto ko talaga yung may work flexibility. Kasi night person ako. Pagkatapos tanghali ako gumising, mga alas 12. Ganon. Tapos mas productive ako sa madaling araw. Tapos pangalawa, natotorment ako pag isa lang yung ginagawa ko. So at the time, may sort of full-time job ako. Tapos siguro may 3 consultancies pa ako na ibang ginagawa. So I think ang advice ko lang sa mga graduates ngayon is yung work arrangement sa trabaho nyo, I think is an important conversation. Pangalawa, it's nice to think of ano ba yung trabaho na magpapayaman sa'yo. But I think ang importante is also to figure out kung ano yung passion nyo. Kasi yun yung magiging driver ng kung ano ba, kung maging masaya ba kayo sa ginagawa nyo. And I think that's more important. Diba? Yung masaya ka doon sa ginagawa mo. And pangatlo, yun nga, minsan kung ano yung course na tinapos mo, hindi naman yun talaga yung magiging career mo. But ang importante is you go beyond what you learn in the classroom. Kasi you will be shaped by what you learned and your actual experiences in life. Correct. Yeah. So very similar with you. Gusto ko rin yung maraming ginagawa. That's where I get my fuel. Pag marami akong purpose, pag marami akong output, and hindi ako nasa-satisfy with just one job or one task. Kaya dati noon, makulit ako, ayaw ako ng mga supervisors kasi hingi ako ng hingi ng trabaho. Ano pang ganito, to the point na nakikialam na ako sa another colleague ng ano pang pwedeng gawin. And then after that, the entire career after, sabi ko, sige, mag-entrepreneur ako. And I think the years of experience in my corporate, the corporate scenario has shaped me to be multitasker, to be able to really do effective time management. Kasi single mom ka, pero marami kang may ginagawa ka sa banks at that time, pero naging consultant din ako outside sa mga friends ko who because they believe, ay magaling kang IT, ikaw nga, try mo nga gawin na to, or I become the translator between the board and the management team, paano yung kanilang roadmap in their technology. Yun yung mga extra curricular ko because I also need to pay for Correct. a lot of things. So, Totoo. yan, meron ka ng regular employment, may mga consulting ka pa on the side. And then after that, sabi ko, sige, magtayo na lang ako ng sarili kong tech company. And that would be my tip and advice sa mga PAMIs natin. Yung time management, kailangan kasi lahat ng areas of our lives, medyo puno ka pa din and you're not lacking in certain area. Tapos you'll resent that during your earlier years. Sabi ko, during the time na you're in the office, after dinner or papatulugin ko yung mga anak ko, I'll go out, play badminton or swim, kahit na late night. Yung may mga gagawin pa rin ako, for sure, of course naman for my physical health. Correct. Oo. Yeah. Ako mga pamis, bilang ako ang pinakamalambing, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, number 1, follow your heart pagdating sa course nyo. Ang mga magulang nyo naman ngayon, hindi na i-dictate na anak mag-nurse ka para mayaman tayo. Or anak mag-engineer ka para dun ka sa DPWH magtrabaho. Anak, magpiloto ka para may free seat ka sa flight. Ganun. Yeah, wala nang ganon. So just follow your heart kung ano yung sa tingin nyo kung saan kayo mag-excel. And eventually, if nag-excel kayo, yun yung magiging path nyo paglaki nyo or pag nagtatrabaho na kayo. Number 2, yung work-life balance, napakahalaga niya, no? So, pag college ka, ang advice ko, if you can, as much as possible, have fun also because these are the best days of your lives. Kasi college ka, wala ka pang iniisip na bills. Pag nagtrabaho ka na, may bills ka na naiisipin. So I just want you to enjoy mga pamangkin and mga mommy and tita out there, payagan natin sila once in a while. Huwag naman tayo masyadong maghigpit para naman mabalanse nila. Ngayon, yung mga graduate ng college, kung alam nyo na talaga kung anong gusto nyong gawin, mag-apply kayo ng trabaho at pag na-disappoint kayo, don't worry. Marami naman dyan kumpanya na mag-hire sa inyo until you really find what your heart is looking for. O, diba? Biglang humirit pero the quality of jobs that you will find will depend on... Sorry, ba't ka tawa-tawa? Yes, ayun na naman tayo kasi yung frustration natin. Sentence ko. Alam mo yung iniisip ko, diba? Depend on the quality of government. our Yeah. economy. Oo, diba? And yung education, diba? If napapondahan ng pag-aaral ng mga bata. Balik tayo sa gobyerno. Napaka-importante ng role ng gobyerno sa ating Oh, buhay kasi yes. sila ang babawas sa unang At sweldo mo. dadagdag sa buhay mo, di Oo ba? nga, unang sweldo. Yung sweldo nyo, palaminate nyo yan. Ha? Oo, pero nyo nakikita agad. mo tax. Tax, SSS, pag-ibig. PhilHealth. PhilHealth. Yeah. Okay, so, ang pinaka-matinding call to action ko talaga dito, like, share, subscribe to our social media channels, to our social media pages. And if you have questions for us, please do ask us on our social media pages.
Tuloy-tuloy ang chika dito lang sa Tita Talks, ang podcast ng mga tita.